Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Batas PH. Just in o breaking. Former Finance Secretary and now ES Ralph Recto and former PhilHealth President Emmanuel Ledesma are facing plunder cases before the Office of the Ombudsman in connection with the unconstitutional transfer of 60 billion PhilHealth funds to the National Treasury. In a complaint, anti-corruption group Save the Philippines Coalition alleged that the accused conspired to illegally divert the funds of state health insurance. Okay. So, at least meron ng gumalaw para sampahan ng kaso itong mga nabanggit na opisyal. Kahapon nabasa ko ang post ni Attorney Vic Rodriguez. Save the Philippines Coalition, sabi niya kahapon, will file a case against yan nga, Recto and Ledesma. At I don't know kung sino pa yung ibang kasama. I believe isa dyan si Attorney Vic Rodriguez at iba pang mga concerned abogado. Malala ko yung 2025 national budget, worst in our most corrupt in our nation's history. Ito na naman grupo ni na Attorney Vic ang nagsampa ng kaso sa Supreme Court para ma-declare unconstitutional, but hanggang ngayon wala pang desisyon ng Supreme Court, wala pang ano. So wala na, matatapos na lang 2025. Okay, ito na lang. At least para makita nila na they are not above the law. Itong nasa powers, nasa kapangyarihan, akala nila pwede nilang gawin ang gusto nila eh. Mabuti na lang at mayroon pa tayong Supreme Court. So, nag-declare ng Supreme Court na hindi pwede. Ibalik nyo, unconstitutional na. Ibabalik, kaya lang nakakalungkot. Dahil tayo pa rin mga taxpayers ang magbabayad doon sa nilustay nila na 60 billion ginastos sa mga flood control projects. Kung ano-anong dahilan o rason ni na former Finance Secretary Recto, sinasabi na ibinigay daw sa mga health workers. Kaya lang, wala namang katibayan. Lista-listahan lang. Salita lang, laway lang. Walang kumpleto resibo. Kaya thank you po, Attorney Vic Rodriguez, Save the Philippines Coalition. Sana ipagpatuloy nyo ang inyong pagmamahal sa bayang ito. Tama nga, Save the Philippines eh. Okay, may mga nabasa akong comments kahapon nung nag-post si Attorney Vic tungkol sa pagsasampa ng kaso. May nagkomento na suntok sa buwan yan. Sasampahan nyo ng plunder sa ombudsman kasamahan din nila ang ombudsman, hindi rin yan magpa-prosper. Ang iba naman, di baling hindi mag-prosper, basta importante nasampahan sila ng kaso, ganon. So ako naman, real talk, let's give the benefit of the doubt. Di ba ang pangako ni Ombudsman Boying Rimulya, wala siyang papanigan. Kahit nga daw ang presidente, hindi siya hawak ng leeg. Di ba ganon ang kanyang di ba ganon ang kanyang statement? Independent daw siya eh. So ako, let's give the Ombudsman a chance. Baka naman totoo. Wala namang mawawala sa atin pag magtiwala tayo. So ako, positive pa rin ang aking pananaw na this is a good thing. Kahit yung iba nga dyan is sabi na wala rin yan, i-dismiss din yan ng ombudsman. Positive lang muna tayo. At least para wag na nilang ulitin. Nakaka-dismaya kung minsan yung meron pang palusot ni dating Finance Secretary Recto na sabi niya, common sense lang yung ginawa ko. Good for the country pa rin kasi natutulog yung pera. Bakit hindi mo gamitin sa iba? Yun ang kamali niya dahil mayroong batas na nagsasabi na yung perang makulikta sa sin tax law dapat mapunta lang sa PhilHealth, sa health matters. Ginamit sa flood control. Delikado siya dyan.
Talagang, to me, kasi nag-declare na ang Supreme Court unconstitutional eh. Oh, kaya ito, ako, positive ako na mayroon pa rin kabutihang loob si Ombudsman Boying Rimulya na depende sa ebidensya na may ano. So dito niya papatunayan na wala siyang sinasanto. Pagdating sa kasong ito, saka na lang tayo mag-react pag sinabi niya, dismiss yan, walang basihan. I don't know kung ano pang legal remedy ni na Atty. Vic. Kung ano. So, sa buong kasaysayan ng Pilipinas, sa mga presidente, administration ng Pilipinas na nasubaybayan ko, ito na yung administration na may pinakamaraming kaso na naisampa. Supreme Court man, Ombudsman na yan. Grabe, kaliwat kanan. Nakakadismaya yung sinasabi nila ng bagong Pilipinas. Anong klaseng bagong Pilipinas ang gusto nilang ipatayo? Kaliwat kanan na korupsyon. So, again, magtiwala muna tayo sa ating ombudsman. Sana manaig ang kanyang pagiging hustisya ba? Walang pinapanigan. Total, hindi naman kasama si hindi naman kinasuhan si Presidente. Kasi hindi pa siya pwedeng kasuhan. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong.